Talagang excited ako kay Tagle, ala si Tagle at saka Oo. hindi ko inakala na ang maging papa mas malapit pa sa akin kaysa kay Tagle. Ito. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Nako, I have an exciting guest. No, I mean, excited akong makakwentuhan itong guest natin. Alam nyo naman, meron tayong bagong Pope, si Pope Leo. At alam nyo ba, meron pong isang Pilipinong pare who is actually based here in Canada na malapit kay Pope Leo. Aba, o sige, kaya dahil dyan, buti pumayag siyang magpa-interview sa atin. Thank you so much, Father Francis Galvan, ang parish pastor po sa Sacred Heart, dyan po sa Vancouver. Saan po ba sa Vancouver yan, Father Francis? Sa Delta, south within Metro Vancouver pa rin. Iyon. Again, thank you so much, Father Francis, for doing this interview. Alam ko, na-interview ko na rin ng CTV kanina because, ayun na nga. Can you share with us your relationship? Paano mo nakilala itong bagong si Pope Leo? Ito, si Pope Leo. Mayroon na kaming mga card na ipamimigay ngayong weekend. Ay! Prayer for the new Pope. Ayun. Kasi sa amin, hindi lang siya Pope Leo, dahil ako ay isang Agustinian. We belong not only to the same Agustinian community, but we belong to what we call the same province, the same local group. So I am a member of what we call the Chicago province, and he's a member of our Chicago province. So not only I know him, we belong to the same community. So mula noong araw na naging missionary siya sa Peru, kahit Amerikano siya, mula nung bata pa siya, missionary na siya sa Peru. Tapos nung mga 2019, nagiging provincial siya namin. Ang provincial, ibig sabihin siya yung superior namin sa area namin. For like 3 years, kaya lang, hindi pa natapos yung term niya, na-elect siya na general namin sa buong mundo ng Agustinian. Alam mo naman, yung mga Agustinian, they were the first group of missionary that brought Christianity sa buong Pilipinas. Okay. Pero ang connection naman sa akin, ito parang dahil brothers namin siya, kasama kami sa mga meeting, pero ang residence niya sa Chicago, tapos bumibisita siya sa mga bahay namin sa Canada. Noong naging general siya, mayroon akong kunting album nice. ng 2010. Ito, 2010. I-send mo rin sa akin yan, Father, para ma-upload ko. Kaya 2010, siyang general namin, in-install ako ng provincial ng Canadian province. Yan ito, yung simple lang siya, di ba? Ayan. Ayan siya. Nakaupo pa siya, ito naman, tapos may party, syempre, dahil Pilipino ako, syempre may lechon. Anong sabi niya sa lechon? Nagustuhan niya? Do you remember? At saka siya missionary, kahit ano kakainin niya yan. Kaya lagi-lagi sa Pilipinas, halimbawa anniversary ng university, basta mga special occasion na sa Pilipinas yan. O kaya yung mga grupo, chapter meeting, halimbawa ganito. Ito sa Ontario, ito sa Mary Lake. Ay, Ontario, okay. Ontario, ito sa Mary Lake. Ayan. Father, di ba he visited your parish there in Vancouver many times na rin? Yes, many times din. Around 2019. And then during his term as general, kasi required sila every 6 years to visit every community. So pumunta siya talaga dito. Pero lagi dyan siya sa Mary Lake, Ontario, sa monastery niya. Mas lagi siya dyan kasi dinadrive niya lang yan mula Chicago hanggang Toronto eh. Napanood ko, Father, yung interview mo sa CTV News. Siyempre ngayon, we have to call him Pope Leo na. Pero I understand, siyempre, because of your friendship with him, parang you have to get used to the idea of calling him that. Alabawa kanina, first misa na first mention, yung pangalan niya. Kaya sabi ko, we pray for Leo, our Pope. Tapos sa isipan ko, teka muna. Si Bob lang yan, kapatid namin yan sa Agustinian. Kaya yung pag-iisipan ko, magulo pa rin. Na hindi ko ma-imagine. Kasi pag ako,
pagka Pope yan, siyempre excited ka kasi Pope yan, di ba? Na ngayon, kasi kay Pope Francis, na-meet ko si Pope Francis, napalit ako ng suketo, ma-meet ko lang siya, talagang the best. Pero ito ngayon, nag-a-adjust yung utak ko kasi Pope siya, pero brother namin siya. Parang kakilala mo, nakakakwentuhan mo. Oo, tapos nung salita siya kanina, kasi pag halimbawa, nagsalita yung Papa, kinukot ko yan, magandang insight ito. Kanina, nagsalita lang siya, parang normal. Lagi na naman ginagawa eh. Teka muna, Papa na pala ito, teka muna. Balikan ko. kaya yung pag-iisip, pati kami mga Agustinian, parang excited at the same time, na-shock pa rin kasi hindi talaga namin inakala na ma-elect siya kasi ito, quiet lang ito. Nandiyan kayong wala lang. Kasi, yun na nga, Father. Tayong mga Pilipino, syempre, sige, sasabihin kong tunay kong naramdaman, talaga excited ko kay Tagle, si Tagle at saka magaling si Tagle, di ba? Magsalita, lahat na lang, magaling sa tao. Syempre ako, Pilipino, proud ako sa kanya. Kaya lang, hindi ko inaakala, kasi ako, connection natin sa kay Tagle, Pilipino, Tagalog, hindi ko inakala na ang maging Papa mas malapit pa sa akin kaysa kay Tagle. Ito! Father, when did you last see Pope Leo? On what occasion? Do you remember your last conversation with nung him? biggest gathering namin, nung 2010, kasi for the first time sa history ng buong Agustinian, ginawa yung tinawag doon ng general chapter, mid-general chapter. Kaya ang lahat ng superior sa buong mundo nag-gather doon. Siya ang general namin. First time in about 400 years of history of the Agustinian. And noong 2010, ginawa sa Pilipinas for the first time. Kaya ako ay nirepresent ko ang Canada. Akong superior ng Canada. Tapos, doon kami nag-gather sa university din sa Bulacan ng mga Agustinian sisters din. Tapos, ang saya-saya doon dahil sa Pilipinas. Kasi alam mo naman pagka-meeting, araw-araw, formal meeting yan, mga schedule, discussion. Tapos, napansin ko, pagkagabi, parang pagod at saka yung bang magsusulat-sulat lang yun ng mga report nila sa mga countries nila. Ang ginawa ko, nung sa Bulacan, nag-hire ako ng karaoke machine. At saka kinaibigan ko yung mga nagsiselfie sa mga bar, di ba? Tapos, bigyan pa inumin sila, karaoke, tapos, binakain namin sila ng balot, kaya yung mga ayaw, maraming drama, yung gusto, ang daming excitement, proud na nakakain sila. Kaya maliban sa mga discussion namin, mga business, mga topic, meron naman kaming mga para pamilya ba, may gagawin ka para maging masaya ang pamilya. You said, parang tahimik lang po siya. How would you describe him as a person based on your conversations with him before? Siya yung tao na, pag may sinasabi siya, klaro. Pero, konti lang. Tapos, siyempre, i-discuss. Kasi general siya namin, siyempre mag-present siya ng mga summary, ng mga report. Tapos, may discussion. Hindi yan magsasalita, makinig lang yan. Tapos, maraming opinion, kung saan-saan pupunta yung mga topic. Pero pag nagsalita na siya, may yan, parang magaling yung pag-iisip niya na yung parang pwede niyang iisahin at saka magkakaroon ng isang direksyon na hindi lang dahil idea, may conviction siya na ito ang gagawin natin. Yeah. Halimbawa, yung mission natin to bring the good news, anong ibig sabihin nun? Siyempre, anong magawa natin doon sa isang lugar na mahirap? O anong magawa natin sa mga bata na kailangan ng education? Tapos, ano naman ang gagawin natin sa mga mahihirap? Siya, hindi yan nagsaside sa mga, halimbawa, mga titles, mga benefits, kung ano-ano. Dahil missionary siya, kasi nung missionary siya sa Peru, doon siya sa bundok na walang daan, kaya sasakayan ng mule, at saka dadala yung pagkain, matulog kung saan siya gagabihin, na hoping na walang mag-aatake sa kanila, kasi wala talagang daan. Pero at saka yung alam mo naman, yung sa matataas ng bundok, dapat mag-adjust yung katawan mo kasi yung sudden, yun, ginagawa niya yun noon. Pupunta sa isang lugar na dalhin mo lang kung anong kailangan mo pero hindi masyado. Pero alam niya kung paano mag-survive sa isang lugar na wala kang aasahan, kundi dala mo yung
Hindi lang dala yung halimbawa pagkain mo, baon mo, tapos kung yung energy mo to walk na towards the mountain, at saka siyempre dala-dala mo yung gospel. How do you see him leading the church as the new pope? Ano ang difference na nakikita mo kung meron man with how he's going to be doon po sa kanyang predecessor? Kay Pope Francis, dahil missionary siya at saka yung pag-iisip niya sa pag-aalaga ng mga mahihirap, at saka dahil sa ginamit niya yung pangalan na si Leo XIII kasi, siya yung during the Industrial Revolution, di ba yung mga tao para ginagawa lang mga robot, mga workers na ang mga salary nila ang liliit, tapos ang mga working condition nila hindi healthy. Kaya siya sa kondisyon natin, lalo na politicized masyado, ipaglaban natin. Tingnan mo naman siya, sa mga postura niya, tahimik lang yan. Kaya nung before the conclave, lagi sila magkatabi ni Tagle. Sabi ko, si Tagle, gusto ko yan. May chance siya maging papa. Kaya lang si Tagle, kwento ng kwento. Tapos, paano pag sabihin natin, listen in church? Si Tagle nagsasalita. At tapos, siya nakikinig. Sabi ko, baka siya maging papa kasi listen in church eh. Kaya... What do you think will be his advocacies, Father Francis, si Pope Leo? Magiging tapat yan sa turo ni Jesus, mga ginawa ni Jesus sa kanyang salita, sa kanyang halimbawa. Maging faithful yan siya sa gospel, maging faithful yan sa utos ng simbahan. Kasi ang mga tao ngayon, sabi nila kay si Pope Francis, parang napapalayo tayo sa tradisyon ng simbahan kasi ang emphasis nila creation and the poor, paano na yung tradition natin as church na ito naman dahil canon lawyer siya, alam niya siyempre ang teaching, hindi lang ang teaching, ang batas ng simbahan kung anong dapat gawin. Diba? Kaya, lechon muna para masaya. Hindi mo ako nasagot kanina, Father Francis. Did he like the lechon? Naalala mo ba kung nagustuhan niya? Gusto niya yan. Lechon at pancit. Oo. Kaya konti lang kasi health conscious din yan eh. Health conscious ba? Father Francis, nabanggit mo, nag-Philippines, Alam mo, just a side note, guys, By the way, kaya ko po kakilala si Father Francis is because he is close to the family of JJ, my husband. In fact, si JJ tells me, si Father Francis ang isa sa mga tumulong sa kanila mag-start ng kanilang buhay dito sa Canada. Ay, tama, sa Toronto, tama. Oo. Tapos ako yung taga-sabi sa bunso, hoy, mag-aral ka! Kasi check yung grades mo. Oo, kaya, nabanggit ni Father Francis, guys by the way, so nakapunta na ng Pilipinas itong si Pope Leo. Ilang beses na, lagi-lagi. Na-meet nung family ni JJ, dahil kay Father Francis, they were there doon sa tama, doon sa Intramuros, tama. So ngayon tuwan-tuwa din sila JJ, Father. May picture niya, no? May picture sila doon. Pero ngayon, Father Francis, what are your plans? Since baka in a way, you have access to meet him, especially since being fellow Agustinian. Anong plano ninyo? Makikita nyo ba siya anytime soon? Meron siyang contact sa mga superiors namin o kaya sa may number niya. May nakausap ko kanina Agustinian na nung nag-message siya, sinagot. Na yun. Kailan sabi niya, huwag mo pamigay yung number ko. Pero may cellphone pa siya ngayon. Malay mo, baka i-control na yun ng Swiss Guard, yung movement niya, yung communication access niya. Kasi once naging papa na siya, kahit kami, wala na kaming access sa kanya eh. Pero lang kung siya mag-initiate o depende kung sinong gumagawa ng mga schedule niya, siyempre makapasok kami. Pero, kilala niya kami. Siyempre, malay mo, halimbawa, dumadaan siya dyan sa St. Peter, doon ako, sisigaw lang ako, Bob! Wait, Francis! Sorry, hold on. Your Holiness, confused ngayon. Mag-a-adjust pa ako ng malaki sa kanya kasi kilala ko siya talaga, pero yun nga, yung talaga. Father, amongst your group, wala talaga sa inyong nakaisip that one day? Wala. Ni isa. Wala. Last question na lang, Father, dahil alam ko busy ka ngayon, When he visited the Philippines, when you both visited the Philippines pala, do you remember him saying,
his thoughts about Manila o yung mga binisita po ninyo doon? Meron po ba siyang impression sa Pilipinas na alala ninyo? Matraffic. Totoo? Mainit. Hindi naman. Kasi siya missionary, hindi yan nagsasalita, hindi yan nagreklamo. Kaya kung anong kondisyon na anda dyan, nag-a-adjust siya. Hindi nang iba magreklamo yan sa init, matraffic. Hindi ko yan naririnig na reklamo. Kasi matahimik yan eh. Matahimik yan. Okay. Well, Father Francis, thank you again for agreeing to do this interview. Kahit maikli lang, at least we got a glimpse of kung paano ang pagkakakilanlan mo kay Pope Leo. Siya isang brother namin, kapamilya, na hindi ko akala na, kasi ikaw, isipin mo, puta Roma, meet ko lang Pope, excited na. Pero bago siya naging Pope, kilala ko na siya, parang pamilya. Teka muna. Ang hirap isipin eh, kasi, at saka, yung bang hindi ko akalain sa buhay ko na ganito ka-close ang magiging experience ko sa isang maging papa. Do you remember your last conversation with him? Ay, oo. This is like a story na I can say na nag-say no ako sa Pope. Kasi i-assign niya sana ako doon sa Papal Sacristy. Sabi niya for 10 years. Sabi ko, gusto ko bumalik sa Canada. Sabi niya, pag-isipan mo. At saka, pag-isipan mo. Sabi niya, pag-isipan mo. Sabi ko, hindi ko na pag-isipan kasi sabi ng kasama ko, sa brother natin sa Canada, kapag may nag-offer sa akin sa Rome, huwag kong tanggapin. Kaya yun, naisip ko, huwag kong tanggapin. Kaya, yeah, I said no to the Pope already. Oo nga, wala. Father Francis ngayon, hindi ka na makakatanggi doon. Sakali man, if that opportunity comes. Oo nga. Anyway, okay, it was nice talking to you again, Father Francis. Last time po nakita kami, I don't know if Father Francis remembers. It was in Manila. You were visiting there. Yes, 2010, yeah. Oo. Okay. Thank you so much. Guys, maraming salamat, Father Francis. We will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Bye. Bye.